2 sets para sa Cool Smashers, wala pa sa Power Smashers at ang malaking susi para sa Cool Smashers dito ay hindi dahil sa kagagawan din nila. Daming errors ng Power Smashers, lalong-lalo na sa reception at coverage kontra sa serves at atake ng Cool Smashers. Hindi nagkulang ang opensa at ang pag-ikot ng bola para mula kay Cabanos, mula kay Liza Valdez, Gutika Kaupin, even si Laura Shout at Gemma Galanza, isama mo na rin doon. Pero ang Power Smashers, ang dami talaga nilang kailangan ayusin. Setting, yung first ball, at hindi maiparating kila Alina Vicar, kila Vera Guillema, kaya hindi sila maka-opensa. At nung huli, talagang yung kalamangan, hindi nila kaya kabulitan. Tama ka dyan. It's the same story, Eric. Looking at the stats of the second set, kung saan lamang ulit sa opensa ang Cool Smashers kontra sa Power Smashers. This time around, ang block point napunta sa Cool Smashers. Ang service aces, pareho silang may puntos, pero clearly it was a problem for the Power Smashers dahil hindi sila makagawa ng play dahil dito. At yun pa rin ang storya ng unforced errors. Ang dami pa rin talagang errors in that set. Nakikita mo ba dito, yung sinabi ni Laura Shout kanina kay Pawi Berzosa na they're playing happy, they're playing like themselves. They're back to being the Cool Smashers yung of old. Kasi parang gano'n, parang relax ng Cool Smashers. Tama. No? At yun naman din ang kailangan. Sinasabi nila na they need to play happy. They need to relieve themselves of the pressure. At dahil nga naman sila yung nakakakuha ng kalamangan, mas madali para sa kanila na talagang umarangkada dito sa first 2 sets. At yun na nga ang ginawa nila kaagad doon. Gemma Galanza, napakalaking parte na ng opensa, no, ng Cool Smashers. And ulitin namin para sa mga kabubukasan ng TV sets, si Gemma, bagong pasok lang yan sa lineup. Kumbaga, dahil nakarating lang yan, middle of the season na actually, or lampas na sa middle of the season. Pero nakuha niya agad. Veterano na rin kasi si Gemma, no? Tama. And she's been a good addition. At syempre, kondisyon na kondisyon din naman talaga itong si Galanza. At syempre, top scorer yan para sa kupunan ng Adamson. Service error. Error. Yun ang word na paulit-ulit natin ginagamit para sa Power Smashers, ano? At yun nga ang nagiging problema ng Power Smashers, karamihan dito, hindi lamang yung puntos na nasa score ng Cool Smashers, but really, most of these are coming from their side talaga. At kaya nga, pati si kanilang mga reinforcements, si Tipachot at si Yapa. Hindi pa rin natin masyadong nakikitang pumuntos ng marami. Actually, hindi pa ganun kainit yung nilalaro nila, no? Nakita niyo yung palo ni Eliza Valdez, tinawagan na 4 touches yun kontra sa Cool Smashers. Lekti Patshot. Pero tignan din natin, Eric, Amporn is now in front para sa Power Smashers. Nalusutan sila doon ni Eliza Valdez. Palo niya down the line. Lamang ng isa ang Cool Smashers. Siyempre, kinakatuwa ng mga fans nila. Hindi din at pink fans na palaging nanonood. Maski saan naman tayo. Always present, Always present. At alam mo, malaking bagay yung ganyan if ikaw yung player and you hear people cheering for you, nakakaano rin ng energy yan sa loob ng court. Ganda nga lang yung block doon. Inahiya pa kontra kay Eliza Valdez. Very seasoned player naman kasi yung si Amporn, Ilista ko isang katutak na awards yung kinakot niya mula sa Thailand dahil nga sa itinulong niya, no? She's a middle blocker, a Thai women's national team mula 2001 hanggang 2014. Ganun siya katagal na parte ng national team. Best server ng 2010 Asian Games and 3 major awards ang nakuha niya mula sa
Kingdom of Thailand. Puntahan natin itong report ni Paui Verzosa. Eric and Ann, kanina nga sinabi ng dalawang teams natin na pareho silang na-off in their last games in the semi-final series respectively. And with that, tinanong ko nga si Coach Sherwin Meneses ng Cool Smashers kung paano nga ba ma-identify kung off ang isang player at ano ang remedy para doon. At sinabi nga ni Coach Sherwin na mahirap talaga sabihin kung off ang isang player before the game. And once they're on the court, they hardly have any control over that anymore. But what they do have control over is making sure that their players are conditioned and well-rested. Most of the time naman daw, pagod lang ang player kaya siya nagiging off. And so dinagdag nga dito ni Coach Sherwin na during their one-day preparation for the Battle of Third Series, they just went back to the basics instead of overloading dahil alam nga ng coaching staff that these girls have already exerted more than enough efforts in their previous games. Eric and Ann? Alright, salamat Paui. Yun nga, no? yung effort din talaga and pagod na binuhos nila Alyssa Valdez at ng Cool Smashers. Pero itong preparasyon na ginawa nila for this match, Eric, again, di pa tapos ang laban. We're only in the third set. Nakita natin na lahat ng pagkikita nitong dalawang teams na to umabot all the way to 5 sets. Pero yung paumpisa nitong match na to for the Cool Smashers, ibang-iba from how they played against the Power Smashers in their game nung May 9 tsaka May 21. Oo, kasi nung first two meetings, nakakabawi ng second or first set makukuha ng Power Smashers. Pero ngayon, kontrolado ng Cool Smashers ang laban. Lamang sila dito, 8-3 kontra sa Power Smashers, set number 3. Babalik po tayo sa Phil Sports Arena dito sa Pasig City. Battle for third sa pagitan ng Cool Smashers at Power Smashers. Eric Tipan kasama si Anne Remulla Kanda. And pupunta tayo ngayon sa ating live stream panel sa sports.abs-cbn.com/livestream/pvl. Sinjin Reyes and Rex Intal. Sinjin, punta muna ako sa iyo. No? Ano ang feedback dyan sa ating mga nanonood online? Alam natin, Alyssa Valdez sa Cool Smashers, napakaraming fans. Yes. But may nakukuha ka bang feedback from Power Smashers fans online right now? Syempre naman, Eric, we also get feedback about the Power Smashers. We have fans all over the world nga dito sa panig ng live stream na cheering for both teams. Pero syempre lumalamang itong Cool Smashers because we have Alyssa there, of course. Talaga naman. Rex, ito naman, question ko for you. Nakikita natin in the first two meetings ng Power Smashers at nitong Cool Smashers, 5 sets yung nilaro nila at ang nanalo Power Smashers. Ano sa tingin mo ang nangyayari ngayon dahil nakuha ng Cool Smashers ang first two sets and it looks like it's been an easy game for them so far? So far, what I see is nabasa ng Cool Smashers yung laro na ng Power Smashers and they rely on yung advantages nila, especially Shout, who's towering over the blockers ng Power Smashers. And syempre, nagsaserve din nagsaserve din ng points si Kutika and Valdez, which is expected from them. Alright, salamat Sinjin and Rex. And I see that you guys are dressed for the season, ha? Keep it up sa ating online broadcast. Thanks very much for sharing your time with us. 10-5, Ann, lamang ng 5 ang Cool Smashers kontra sa Power Smashers. And tama yung sinabi mo, Ann, talagang kontrolado ngayon ng Cool Smashers ang laban na to. Despite the fact na history says tight match sila, evenly matched. Exactly. At magandang point yung sinabi ni Rex kanina, na unang-una, of course, you can't teach height. At yun, si Laura, pinakamatangkad on the floor ngayon. So they have that on their side. Plus, gumagana ang opensa ng Cool Smashers, be it Kaupin, Valdez, Galanza. Everyone is just really playing an excellent game today. Yun ang kailangang basagin nitong Power Smashers, as you saw, si Lexi Pachot nakapuntos. Paano nasisirain yung kumpiyansa ngayon ng Cool Smashers? Ang taas ng kumpiyansa ng Cool Smashers ngayon. Mataas ang kumpiyansa and even the way they play. Ito nga siguro yung sinasabi ni Coach Tai. Kailangan happy lang sila at they need to enjoy the game. Wow! Yun, nag-enjoy. Grabe yung pag-angat at yung forma sa ere, parang pa-poster. Maganda yung kanyang wind up. The way she approaches, pag nag-approach na siya, kita mo yung hila ng kamay niya, kaya talagang lakas ng power. Kutika Kaupin, ginawa na namang 5-point lead dito para sa Cool Smashers. Arotcha, nasa ni Rakrakin, Cabanos, Shout, sa gitna. Ando doon si Prado, ando doon si Galang, pero nagkahiyaan yung dalawa.
Oo, at siguro si Prado iniisip, okay, katabi ko yung libero, kay libero. galang na lang. Ayun eh, oh. Bonus shout. Classic case yan ng kailangan mag-communicate kayo sa loob. Oo. Pero si Tipachot, pakapaluan si Alyssa Valdez, check ball. Well, they need more of that from Tipachot. Amporn also in front. So malakas ang front line ng Power Smashers. Tingnan natin kung kaya nilang maidikit ang kanilang score. Wait a minute. Merong net violation na tawag sa Cool Smashers. Nagbigay sila dito ng 2 puntos para sa Power Smashers. 4 na lang. Hinahabol dito ng mga naka-red. Tapanos punta kay Alyssa Valdez. Yes! Ang taas talaga ng percentage ng nung scoring ni Alyssa pagka umangat to. There's very little chance na mapipigilan mong pumunta si Alyssa. Tama ka dyan. And she's been very consistent for the Cool Smashers. Most especially in this game. Vicar, na-dig yung palo ni Kaupin. Si Job, go Cool Smashers, go Alyssa, Kutika, Laura, watching live from Coronadal City. #PBL on ABS-CBN. Si Batas, yung palo po ni Kutika at Valdez. Diyos ko, maninira ng bahay. #PBL on ABS-CBN. Alam namin yung nararamdaman mo kasi nadidinig namin dito eh. Parang may echo pa nga eh. No? Parang, Iba yung tunog eh. oh. Yun naman, okay, si Coach Ronnie yata sabihan ko, parang parang tennis racket eh. Ang tunog eh, pag tumama sa bola. Si Jackie Hiafa pupuntos. At siguro ngayon, iniisip Pero din ng... hindi, sorry, labas pala yung palo. Oo, labas eh. Isipin mo pa rin eh. Maganda yung kanilang first ball, nakapag-execute ng play, but even the execution of yung kanilang offense, yung kanilang atake, nakakaroon pa rin ng problema. Is that a case of mindset na pag ganyang maganda na yung first ball, maganda yung set, pero hindi pa rin matapos yung play ng tama? Well, it could be. At kung tatandaan natin during the pregame, yun yung interview kay Arochang, sinasabi niya, yung moral din ng team, medyo mababa dahil dun sa kanilang pagkatalo. Talagang dinadala nila yung sama na loob. Well, more than the Cool Smashers kasi Cool Smashers number 4 seed eh. Ito mga to number 2 seed sa Power Smashers, kaya masakit. Handun ka na eh. You're there already. 16-8 lamang ang Cool Smashers sa Power Smashers set number 3. Ang number 1 seeds, Water Defenders. Susunod na po kontra sa Lady Warriors. Game number 1 ng best of 3 finals sa ating reinforced conference. Maghanda na po kayo. Pero hintayin po natin matapos muna itong battle for third place na best of 3 din sa pagitan ng Cool Smashers at Power Smashers. Ang koponan nila Alyssa Valdez lamang ng 2-0 at lamang dito 16-9 pagkatapos ng error na yun. Tama. Bawal for the fans ng Cool Smashers para syempre sa kanilang team, bawal mag-relax. Syempre. Itong third set na ito para naman sa Power Smashers. Now is their chance to get those points in, makuha ang third set, and hopefully extend this game to 5 sets. Katulad ng kung paano sila naglaro in their first 2 meetings. Nakikita niyo yung excellent sets ng parehong setters sa ating laban na to. Pero ang importante dito, tulad na banggit mo, kailangan manalo ang Power Smashers kahit mangilan-ilan sets, kahit matalo kasi yun yung binabanggit natin kanina. Yes. Kailangan nila ng points and makukuha nila yun kung makakuha ka ng isang set. Dahil yung quotient system papasok pag natapos yung championship before matapos yung battle for third. Exactly. So, tignan natin if they can push this game a little bit further. Bira Guillema nag-serve. Valdez na block. Pinasok ng balikat ni Alex Gumanos yung bola niya pero naitawid ulit ng Power Smashers. Pao Soriano, yes! We're seeing a very aggressive team in pink. Parang ito yung team na gustong gumanti. Gustong makabawi. Sa dalawang talo na natikman nila.
Parang sobrang energy ng Cool Smashers dito eh. Ang liksin nila sa bola. Pacres, isang blocker lang, dating teammate niya, si Alex Cabanos. Ang lakas nung palo na yun. Walang ex-teammate dito. Kailangan namin ng puntos ngayon. Let's look at that again. Kapag si Coach Ty at si Eliza sa paghabol ng bola. Cabanos, saan pupunta? Back row, Eliza, tapik lang! Wow, Eliza Valdez showing everything dito. Talagang gusto niya tapusin na to in 3 straight sets. At ganun, sa kanila lahat going well dito sa side ng Power Smashers. Yung depensa, patuloy pa rin, Eric, nagiging challenge dahil sa mga returns na ginagawa ng Cool Smashers. Minsan nga hindi na mga drop ball na lang, talagang naghahanap na lang ng butas, nakakapuntos pa rin. Ivy Remulla, yun yung serve na serve mo yun, Ana, nakita ko. Oo, ganun ang serve ko. Kaupin. Yes! Tinuruan ko si ate. Sabi ko mag-overload ka, ate. Panoorin po ulit ninyo yung serve ni Ann na ginagawa na ngayon ni Ivy. Baliktad na baliktad, no? Yun po yung huling puntos ni Kutika Kaupin. Isang solid serve na naman mula kay Ivy. Palo. Check ball ba doon? Wala. No check. Palo ni Pacres. Ito na. Unti-unting talagang lumalayo na, Eric, ang Cool Smashers. This is a very comfortable lead para sa kanila. The biggest, actually, that we've seen so far in this match. They haven't done anything special except hindi sila masyadong nag-i-error. They are looking for the right spots kung saan dadali ng bola. Nandun sila kung kailangan ng blocking. Kitang-kita nung last play, ano? Laura shot, nag-iisa sa block na yon kontra kay Pacres. Ito yung crowd natin dito sa Phil Sports Arena. Ang laban na to sa pagitan ng Power Smashers at Cool Smashers. Hatid sa atin ang Ribisco, making the rightful moments possible anytime, anywhere. Valdez! Hindi na ito with it. Still, komportable pa rin naman ang kalamangan nila. Pa-smile pa si Eliza. Actually, no pressure. Yeah, exactly. Not too pressured itong girls in pink. O yun yung key dun eh, no? Wala talagang simula nung set number 1, wala tayong napansin, no? Talagang maganda yung kanilang ginagalaw. Shout. Galang, iaangat para kay Pacres. Nagkahiya naman doon, Eliza Valdez and Galanza. Para naman sa Power Smashers, itong si Pacres yung talagang nagbibigay ng lahat ng pwede niyang i-contribute. Siya yung pinupuntahan dito ni Guillema. Tignan natin kung makakapag-angat pa ng laro itong si Pacres. Ang ganda ng save doon ni Cabanos. Sabi niya, sinayang niyo yung save ko. It was an excellent save. Pero nagkahiyaan. Timeout dito. Ang Cool Smashers ang tatawag ng timeout. Pakinggan natin. I have you one. No more. Choose! Mamimili na kayo, Mao o Kiss? Okay, no problem, ha? We're doing good. Keep the intensity, ha? Lai, Mao! Bahala ka ba? Bahala ka, Lai. Mao o Kiss? Alam na. Finish lang, ha? Grabe, nakarelax talaga. Pati yung coaching staff. Nako, nakakatakot mag-error dito sa side na to. Jovi Prado. Ang last game, hindi maganda yung nailaro nila ng locals nito Power Smashers. Nabanggit natin kanina. Prado only with 3 points in game number 3. At doon naman si Shout para sa block. Pacres. Yes! Teka muna. Tumama yata sa net si Pacres. Doon nanalo siya ng joust pero sumadsad sa net. Too much force and eagerness para kay Pacres. Hindi niya napigilan ang momentum niya. Si Jackie Hiapan, nilabas na nga. Hindi na yata babalik ito. 2 points na lang ang kailangan nila Alex Cabanos. Ipat shot.
Yes. Ooh. Exactly what they need. At medyo natahimik din si Tipachot, ano? At it's good to see that attack from her. And hopefully, they actually will be needing more dahil sa 8 puntos na kalamangan ng Cool Smashers. Cabanos underhand set, punta kay Galanza. Guillema, papunta kay Tipachot ulit. Galanza mag-aangat ngayon. Easy over para kay Kaupin. Prado. Eliza Valdez over-receive. Buhay pa po. Good rally. Tipachot. Joust. Natalo kay Galanza. It's a match point para sa Cool Smashers. 24-15. Cool na cool ang laro. Oo, ng girls in pink. Power Smashers, medyo tahimik. Naging tahimik sila sa larong ito. Tsaka parang hesitant sila, no? Parang nagdadalawang isip palagi kung atake, sino ba kukuha ng bola, anong set ba, anong play ba gagawin natin. Yung body language, it's something na very visible for the Power Smashers. Shout, isang kamay nilang nakablock pa, pati si Laura napapangiti na lang dito sa sobrang swerte ng kanyang koponan. Shout! Oh yes! At doon po, nagtapos ang ating battle for third game number 1 sa pagitan ng Cool Smashers at Power Smashers. 3 puntos, Laura Shout. Naka 5 puntos lang to nung game 3 nila kontra sa Water Defenders. Pero ngayon, buhay na buhay ang laro ni Laura Shout. At pagkatapos silang matalo in 2 matches in the elimination round kontra sa Power Smashers, Cool Smashers, a sweep of the match ngayon, 3-0. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang sandali. Babalik po tayo sa PhilSports Arena, Pasig City sa pagtatapos ng battle for third place. Game number 1 sa pagitan ng Cool Smashers at Power Smashers. Yan po ang talaan sa baba ng inyong screens. Ang ating best player ay hatid sa inyo ng Ribisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. At kasama po siya ni Pawi Verzosa. That's right, Eric and Ann. Here with me now is the player of the game, Eliza Valdez, and our assistant coach of the game, Coach Oliver Almadro. So before anything else, Eliza, can you tell us what was the key factor for your team in sweeping this match? Everyone contributed in today's game. Maganda yung service, maganda yung defense, and definitely we really played for our imports na really wanted to win this game. Alright, so Coach Oliver, sa Game 2, syempre abangan natin na babawi ang Power Smashers. How will you prepare for them in your next game? Well, unang-una muna yung mindset namin. We will be preparing for more and we will expect and be challenged because we know they'll be coming back. So we will just have to prepare well, pray more, and of course, yung mindset na to be happy always and always smile. Alright, Coach, do you want to greet anyone? Well, my parents in Las Vegas, Mama Let and Marianne, and my family, AJ Anjo, Mom, and Anaya. Ali, may gusto ka bang batiin? Yung family ko sa San Juan, Batangas, hello. Ingat kayo dyan kasi sobrang lakas na nawalan. And to everyone na nanood po, maraming salamat. And good luck sa both teams sa maglalaban sa final sa Pugcari and sa Balpier. Alright, Ali, may question lang sa atin, si Eric. Yes, I coached. Bakit kayo naging, parang nabanggit nga namin ni Ann, Eliza, masyadong cool yung performance nyo today. Anong reason behind that? Kasi 8 ice cream before the game. Wow! Siguro we're really, because we can see sa imports talaga namin, they really wanted to win. They're really, they're eager to contribute to the team and to play happy inside the court. So we just helped them in today's game. So maganda yung resulta. So hopefully we can bring the momentum sa next game namin. And syempre si Ate Ivy, sobrang inspired kay Ate Ann, di ba? Tinuruan ko nga yan mag-serve. Sabi ni Ann, yung serve ni Ivy galing kay Ann yun. Tinuro niya yun. Well, congratulations, Coach and Eliza, on winning game number 1. Yes, thank you very much. Thank you very much. Salamat, Pawi. So, game number 1, yan po, best of 3 din yan. So, abangan niya, may susunod pa yan. Pero ang susunod natin ngayon, game number 1, sa pagitan ng Water Defenders at Lady Warriors. Anong tansya mo dito? Very quickly, Ann. Ito, I think, hindi ganun ka-predictable, ang kung sino man mananalo. It could go either way. Both teams, of course, will really definitely battle it out. Ibibigay nila ang kanilang best para makuha ang game 1. Importante, makakuha at makauna. That's right. Number 1 seeds ang Water Defenders. Number 3 seeds ang Lady Warriors. Susunod na po yan dito sa PhilSports Arena Championship
Game number 1, best of 3. Salamat sa ating director si Al Neri, executive producer Balu Neri, and ating associate producer Eva De Los Reyes, and panel director Mickey Merabueno. Para kay Pawi Verzosa and Remulla Kanda, ako po si Eric Kipan. Thank you for watching. Hang on for game number 1 sa pagitan ng Water Defenders at Lady Warriors. Susunod na dito lang sa SNA.